So yung mga kabuknoy, meron naman tayo sisir sa inyo na Honda Supremo. Yun, mayroon sa atin din na Honda Supremo. Yung problema ni sir, yung kanyang charging. So alamin natin mga kabuknoy yung problema ni sir sa kanyang charging na madalas magpalit ng ng battery. Yun, pakita ko muna yung problema ng Honda Supremo ni sir. Salot mo na kala sir. Saan ka sir? Nga boy, mayroon dyan boy. O sa Antipolo pa sila ma'am, ayan. Wow naman! Wow! Wow! Flat screw pa ito. Yun ang dinaya sa atin para ipacheck yung kanyang charging na problema. Wala. Ito na yung Honda Supremo ni sir sa sa kanyang 7 years na sir Ayan, 7 years na. So wala pang binabago sir dito sa kanyang makina bukod sa battery pa lang. So alamin muna natin mga kabuknoy. Buksan muna natin sa may bandang battery para ma-check natin yung kanyang voltmeter. Ayan Yan, naka pa. Quantum ba to sir ng battery mo? Quantum So paandarin muna natin mga kabuknoy. Check natin yung kanyang charging. Yan, lagyan natin ng voltmeter kung gaano kataas yung pinapalo sa kanyang reading. Ayan yung reading ni Supremo. Ayan pabago-bago. So tik pandarin ko muna mga kabuknoy. Yan guys, umaandar na yung makina niya. Umaandar na yung makina niya mga kabuknoy. 11.9 lang pumapalo yung kanyang reading. So alamin natin banda ron sa may likod, sa may bandang stator. Check natin yung wire ng tatlo ron, yung kulay dilaw. Dito malalaman natin kung good yung stator niya or bad na, or kanyang regulator. Regulator ba, sagpalit ka ba? Hindi pa po eh. Hindi pa, stock pa rin. Ay, yung Sa regulator? dito, may pinalitan na. Bago lang din. Kasabay mo sa battery. Kaso, ganun pa rin nangyari. Siyang guys, nagpalit na sila ng regulator. Saka yung kasabay sa battery. So ganun pa rin, ayaw pa rin magkarga. So check dito sa may sa may kanyang stator. Dito malalaman natin kung good yung stator ni boss ko bad na. Yun, dahil dito sa malalaman natin kung sira yung kanyang stator. Ayan, kukunin natin yung tatlong dilaw dito sa may bandang socket. Manggol. Saan guys, natanggal ko na yung socket nya. So ang gagawin natin, ibabody ground natin yung ating dislight. Saka natin tatry dito yung socket nya na tatlo. Kung umilaw mga kabuknoy yung ating dislight na nakabody ground tayo, ibig sabihin sira na yung stator ni boss. So try muna natin, pandari mga dags. Saan guys, napa-start na natin yung Supremo. So yan, nakabody ground na tayo. So check natin yung sa kanyang wire ng tatlo. Hawakan mga dags. So kailangan mga kabuknoy, hindi ilaw to. Once na umilaw, sira na yung kanyang stator. Yan. So ibig sabihin, goods yung niya, yung stator niya, hindi naman siya umilaw. Pero check natin yung ground natin mga kabuknoy, ilagay natin dito sa kanyang sa kanyang wire na sanggilaw. Mukhang angle ng wire. So guys, yung ground natin sa sa ating slide, ilagay natin sa isang kulay dilaw. So pailawin natin. Hawakan mo dad. So mga kabuknoy, ito lang yung problema ng ito lang yung problema ng ilaw ni boss sa kanyang stator. Yung isa halos nagbabaga na lang. Ayan ayan, wala sa supply galing stator papunta dito sa kanyang wire. Ibig sabihin, bubuksan natin dito sa may stator nya kasi baka sunog yung dugtungan ng tatlong dilaw na ito mga kabuknoy. Baka putol na siya, kaya walang lumalabas na power. Ayan yan, yung isa nagbabagal lang. Yun, buksan ko muna yun sa may bandang stator. Check natin yung
pinagdugtungan ng ano, tatlong dilaw na to. Bubuksan muna natin to ya. Ah. Kasi wala siyang pa-out eh. Baka putol yung dugtungan nito. Yung buksan ko muna mga buknoy. Sunog ya. Ayan. Siya guys, ito na yung problema ng Supremo ni boss. Ayan, oh. So sunog na siya mga buknoy. So sayang makakapagpalit siya ng regulator tsaka battery. Dahil dito sa kanyang stator, ito lang problema. Yung nasunog yung rewind. Yun, ayun, oh. Putol talaga siya mga buknoy yung kanyang rewind. Halos ano na. Kaya pala wala na kumukontak dito sa tatlong dilaw na to dahil dito sa kanyang ano, rewind na naputol. Ayun, oh. Yan. So kasi sabi daw ng mekaniko, battery lang ang problema, kaya nagpalit sila sir ng ano, na battery dahil hindi nga kumakarga. Ayan. So tanggalin ko muna yung ano, stator para makikita natin yung bandang likod. Siya guys, ito na yung ano, ito na yung stator. Nakalas na natin doon sa kanyang magneto cover. Ayan. So palitan muna natin itong mga buknoy. Ayan, sunog na sunog talaga. Siya guys, ito na yung pamalit natin yung Crayon brand. Ayan, oh. Ayan, ito lang muna ipapalit natin dito sa ano, sa nasira ng stator. Ayan, yung Crayon. So goods naman to, marami na rin ako ginamit ito. Okay naman yung performance ng ano, ng replacement. So kabit ko muna sa kanyang crankcase. Natin yung sa may ano, stator. So check natin sa ating slide. Ayan, tawa nga gol. Ayan, gol. Litik mo na gol. Ay, pinutin ko. Para pipil mo lang. Yan guys, yung fish light natin nakakapit dun sa isang dilaw. So try natin kung goods yung ano, stator. Sigurado. Kakamatay dyan, oh. Kundi na gol. So goods na itong ano natin, stator natin mga kabuknoy. Kundi na yung ating fish light. So kabit na natin. Siya guys, try natin dito sa ating voltmeter kung ilan yung ano, reading sa voltmeter na bago na yung stator. Siya guys, na yung reading ng ano, nakami na rin yung ano, yung makina. Ayan, 13.2. Pakibirat nga bok. So goods na yung ano natin mga kabok na yung ating charging saka yung papuntang battery. Okay na rin, goods na rin, wala nang problema. So kanina 11.9 lang yung pumapalo yung ano, yung reading niya. So ngayon maabot ang ano, 13.3. Yan ya. Agos na. Yun, hanggang dito lang mga buknoy. Sana may natutunan kayo sa pag ano, titrace ng saka stator sa Honda Supremo.